Ang Cold War ay naalala dahil sa maraming bagay. Mga nuclear arsenal na handang gamitin anumang oras, mga proxy war na nilabanan sa iba't ibang kontinente, at mga espiya na nagpapalitan ng microfilm sa mga kapehan. Pero sa kaalaman ko sa Cold War, na mula lang sa mga spy movie, isa sa pinaka-ambisyosong proyekto ng espiya noon ay hindi tungkol sa matapang na ahente o lihim na sandata. Isang makina ito na tinatawag na Echelon. Sa kasagsagan nito, binalot nito ang mundo na parang di nakikitang lambat. Hinuli nito ang mga komunikasyong dumaraan sa satellite, usapan sa radyo, fax at bilyon-bilyong tawag sa teleponyo. Isipin mo ang malalaking antena sa liblib, mga underground bunker na puno ng kable at mga satellite na umiikot sa taas. Bawat node ay nakakabit sa isang pandaigdigang sistema na may iisang layunin, makinig sa Soviet Union at mga kaalyado nito saan man, anumang oras. Isang alyansang paniktik na parang galing sa pelikula ni Bond ang nagpapatakbo ng network na ito. Pinagsama ng Five Eyes, US, UK, Canada, Australia, New Zealand ang kanilang yaman para bumuo ng sistemang pagmamanman na nagpatuloy kahit tapos na ang Cold War. Kahit kilala ang mga spy plane at ahente, nanatiling lihim at itinatanggi ang programang paniktik na ito, pinag-uusapan lang ng pabulong. Ngunit dumami na ang ebidensya. Ang mga leak, whistleblower at mga file ni Snowden ang ginawang imposibleng balewalain ito. Malaki ang papel ni Snowden, baka natatandaan mo siya. Ganito kasi. Hindi natigil ang proyekto matapos bumagsak ang Soviet Union. Naging arkitekturang pagmamanman ito na patuloy pa ring nagbabantay sa mundo. Pinagmulan ng Five Eyes. Para maintindihan ang lawak ng operasyong ito, balikan natin ang ikalawang digmaang pandaigdig. Bago ang Cold War, bago ang mga satellite, bago ang malalaking istasyon ng pakikinig, may mga codebreaker na nakayuko sa mga mesa na puno ng mga na-intercept na mensahe. Sa Britanya, ang Bletchley Part ang pinakasikat dahil dito na-decode ni na Alan Turing at mga kasamahan niya ang Enigma machine ng Alemanya. Sa Pasipiko, ang mga Amerikanong cryptanalyst ay nabasag ang mga kodigo ng hukbong dagat ng Hapon na tumulong maglatag ng mga tagumpay tulad ng labanan sa Midway. Ipinakita ng mga naunang tagumpay sa mga pinuno na mahalaga ang Signals Intelligence o SIGINT na kayang magdesisyon ng labanan at baguhin ang kasaysayan. Nang ginagabayan ng radyo ang galaw ng mga hukbo at nagpapadala ang mga armada ng mga utos sa mga transmisyong wireless, naging kasing halaga ng mga baril at tangke ang pagsalo at pagde-decode ng mga signal. Nang makita ang halaga ng mga nasasabat na komunikasyon, hindi na ito binaliwala. Napansin ng Britanya at Estados Unidos na mas epektibo sila kapag nagtutulungan. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga nasabat na komunikasyon at paghahati-hati ng mga gawain sa mas madaling pamahalaang bahagi, mas malawak ang nasaklaw ng magkabilang panig. Sumali din ang Canada, Australia at New Zealand na nagdagdag ng kanilang mga himpilan ng pakikinig at kadalubhasaan. Bago pa man matapos ang digmaan, nabubuo na ang pundasyon ng isang matibay na samahan. Noong 1946 ginawang formal ang kooperasyong iyon sa pamamagitan ng kasunduang UK-USA. Sa papel, simpleng kasunduan lang ito sa intelihensya, pero sa realidad, balangkas ito na nagbuklod sa mga ahensya ng pakikinig ng 5 bansa bilang isang makina. Ang Government Communications Headquarters ng Britanya o GCHQ ay nakahanay sa National Security Agency ng Amerika o NSA. Nag-ambag ang Canada sa pamamagitan ng Sanggay ng Komunikasyon ng National Research Council na kalaunay naging CSE. Nagdagdag din ang Australia at New Zealand ng pasilidad para sa katimugang kalangitan at karagatang Pasipiko. At mahalaga talaga ang timing. Pagsapit ng 1,946 tapos na ang digmaan laban sa Germany at Japan. Pero may bagong kalaban na pumalit bilang banta sa pang-iral, ang Unyong Sobyet. Bumababa na ang Iron Curtain sa Europa, nakapwesto ng matatag ang mga hukbo ni Stalin at mabilis ang pananaliksik sa nuklear. Napagpasyahan ng mga pinunong kanluranin na kailangan ng mga mata at tainga sa lahat ng lugar para matalo ang banta ng Soviet dahil hindi na sapat ang tradisyonal na diplomasya at hukbo. Kailangan nila ng permanenteng sistemang sumusubaybay sa lahat ng Soviet signal sa ere, ang Five Eyes Alliance. Ayun, yun talaga ang sistema. Hindi ito naging seremonyal na samahan o simbolikong kasunduan. Ito ay isang aktibong balangkas kung saan ang mga gawain sa pagbasag ng kodigo, mga nasagap na mensahe at mga gawain pagsusuri ay araw-araw na hinahati at ipinagpapalitan. Nagtayo ang bawat bansa ng istasyon, sumagap ng mga komunikasyon at ipinadala ito sa pinagsasaluhang imbakan. Nagbigay daan ito sa halos global coverage. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 40, handa ng lahat. Ang samahan sa digmaan ay naging permanenteng alyansa at Unyong Sobyet ang bagong target. May heograpiya, teknolohiya at determinasyon ang mga bansa ng Five Eyes para subukan ang pambihirang bagay. Paglikan ng makinang paniniktik na walang kapantay sa kasaysayan ng tao.
Direktang nagmula ang echelon sa estrukturang ito ng mga ugat ay mula sa abo ng pandaigdigang digmaan at unang yugto ng isa pang pandaigdigang paghaharap. Ang pagsilang ng echelon. Kaya pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 60, may dekada ng karanasan ang UK at US sa pagbabahagi ng mga na-intercept na komunikasyon. Nalampasan na ng kanilang samahan ang isang digmaang pandigdig at naihumaharap na ito sa mahabang girian laban sa Unyong Sobyet. Napansin ito ng mga pinuno ng intelihensya sa dalawang bansa bilang lumalaking problema. Imposibleng mabantayan ng kasalukuyang paraan ang dami ng impormasyong dumadaan sa satellite at radio channel. Hindi kayang sabayan ng mga piling pangkat na mga analista ang milyon-milyong signal na umiikot araw-araw sa mundo. Nagpasya ang NSA ng Amerika at GCHQ ng UK na kumilos ukol dito. Nagsimula sila ng isang pinagsamang proyekto para gumawa ng sistema na hindi lang kayang manghuli ng mga signal sa napakalaking saklaw, kundi kaya ring salain ang mga ito ng automatiko. Ibig nilang palitan ang manual na pag-intercept ng isang pinagsamang balangkas na kayang sumagap ng mga komunikasyon sa buong mundo. Soling bahagi ng dekada 60, nabuo ang teknikal na pundasyon ng ideyang ito. Noong 1970, isa inilunsad ang formal na programa sa ilalim ng codename na Frosting. Sa loob ng mas malawak na proyektong ito, may isang bagong sangay na tinawag na Echelon. Sa simula, nakatuon ito sa isang napaka-espesipikong hanay ng mga target. Lumalati ang komunikasyon sa satellite na nagdadala ng komunikasyong diplomatiko, utos militar at datos komersyal. Ang pagkuha at pagsusuri ng mga transmisyon ang sentro ng misyon ng proyekto. Pinakamataas na prioridad ang mga diplomatikong kable ng Soviet, radar signal at estratehikong komunikasyon militar. Pero nang may lagay na ang sistema, mas marami pa itong nakuhang impormasyon. Ang nagpaiba talaga sa Echelon ay hindi ang mismong pag-intercept. Matagal nang pinakikinggan ng mga ahensya ng intelihensya ang usapan sa radyo. Ang naging kakaiba sa proyekto ay ang automasyon at pandaigdigang saklaw nito. Pinagdugtong ng network ang iba't ibang listening posts sa maraming kontinente at gumamit ng computer dictionary ng keywords para i-flag ang mga mensaheng kailangang suriin. Sa halip na ang mga analyst ang maghalukay ng napakaraming usapan isa-isa, ang sistema na ang sumalo sa pinakamabigat na bahagi ng trabaho, tinuturo sa kanila ang mga komunikasyon na tumutugma sa partikular na mga pamantayan. Ang pagsama sa Echelon sa mas malawak na paligsahan sa intelihensya noong Cold War ay nagpapaliwanag ng kahalagahan nito. Noon, nagpapalipad ang Estados Unidos ng mga eroplanong paniktik na U-2 sa Soviet para kunan ng larawan ng mga missile silo at base ng himpapawid. Matapos mapabagsak ang isa sa mga eroplanong yon noong 1900 at 60 mas ginamit na ang mga satellite bilang mata sa langit. Nagpalipad ang Corona program ng spy satellites na nagbabalik ng film capsules mula orbit. Video ito para sa ibang araw. Ipinakita ng mga larawan ang mga pasilidad ng armas at deployment ng militar pero hindi nito kayang ipakita ang pag-uusap o mga nakakode na utos. Napunan yon ng paniniktik sa mga signal ng komunikasyon. Ang Echelon ay katuwang ng ibang pamamaraan. Nagbigay ng larawan ang mga paglipad ng U-2 at Corona satellite. Nagbigay ang mga espiya ng impormasyon mula sa loob. Ang proyekto ang nagbigay ng mga boses, utos at mga nakatagong tagubiling dumadaloy sa mga kable at sa mga satellite. Pinagsama, nabuo ng mga elementong ito ang larawan ng kapangyarihan at layunin ng Soviet. Walang programang kayang magbigay ng buong saklaw, pero pinagsama, nabigyan ito ng mas malinaw na pananaw ang mga lider ng kanluran kaysa inaasahan ng mga Soviet. Pagsapit ng dekada, 70 hindi pa rin kilala ang sistema kahit sa maraming sangay ng gobyerno. Para sa NSA at GCHQ, ang Echelon ay hinaharap ng signals intelligence. Ipinakita nitong kayang manghuli at mag-ayos ng impormasyon ang mga makina nang higit sa kayang gawin ng tao. Patuloy na lumago ang sistema sa loob ng 2 dekada hanggang sa lumawak ito sa buong mundo at naisama ang lahat ng miyembro ng Five Eyes Alliance. Nagsimula ito bilang technical na eksperimento sa automatikong pagmamanman at naging isa sa mga proyektong espiya na nagtakda sa Cold War. Paano ito gumana ang pandaigdigang makinang nakikinig? Ngayon, hindi lang ito basta base o makina. Isa itong malawak na network na nag-uugnay ng mga antena, satellite, mga kable sa ilalim ng dagat at malalaking pasilidad na puno ng mga analyst. Para maintindihan mo, isipin mo ang pandaigdigang imbudo. Bilyon-bilyong mensahe, tawag at signal ang dumadaan dito araw-araw, sinusubok ang hulihin ang mahalaga sa Cold War. May 3 pangunahing paraan ng pagharang ang intelligence platform. Una ay ang satellite traffic. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 60, naging gulugod ng malayo ang komunikasyon ang mga satellite. Doon dumadaan ang mga utos militar, diplomatic cables at komersyal na fax.
Maaring mag-tune in ang mga ground station sa mga downlink, hinuhuli ang mga daloy ng komunikasyon bago pa ito makarating sa mga nilalayong tumanggap nito. Ibig sabihin, ang tawag ng embahada mula Moscow papuntang Havana o utos na hukbong dagat ng Soviet na ipinadala sa kabila ng Arctic ay pwedeng masagap mula sa himpapawid ng hindi namamalayan ng nasa kabilang dulo. Pangalawang paraan ay gamit ang microwave relay at undersea cable. Ang microwave tower ay nagdadala ng lokal at international na komunikasyon sa pagitan ng mga lungsod sa pamamagitan ng pagpapatalbog ng mga signal mula sa isang tor papunta sa kasunod sa abot-tanaw. Kung ilalagay mo ang antena sa tamang lugar, maaari mong makuha ang trapiko habang ito ay dumadaan. Ngayon, ang mga undersea cable ay mas mahirap pakialaman pero napakahalaga nila para balewalain. Gumawa ng espesyal na submarino at tapping device para mag-intercept sa mga linyang yon, tahimik na kinokopya ang transmisyon nang hindi naaabala ang daloy. Ikatlong paraan ang pag-intercept ng radyo. Kahit mahalaga na ang satellite at cable, marami pa ring utos militar at diplomatikong palitan ang sa radyo dumadaan. Ang high-frequency transmissions ay kayang tumalbog sa iba't ibang kontinente sa iba't ibang kontinente. Kapag tama ang antena, maaari nitong masagap ang usapan kahit libu-libong milya ang layo. Mas nauna pa ang pag-intercept ng radyo kaysa sa aparato, pero isinama ito sa mas malaking network at naging mahalagang pinagmumulan ng impormasyon. Ang pagsagap ng signal ay kalahati lang ng problema. Kapag milyon-milyong tawag at mensahe na ang nakuha mo, paano mo malalaman kung alin ang mahalaga? Dito pumapasok ang dictionary system. Ang bawat listening station ay may computer program na may maraming keyword. Kasama dito ang pangalan, code phrase, numero at technical na termino para sa pananaliksik o operasyong militar ng Soviet. Habang dumarating ang raw signal, otomatikong sinusuri ito ng computer. Kung ang isang mensahe ay naglalaman ng isang naka-flag na termino, ito ay isinasantabi para sa karagdagang pagsusuri ng mga analista. Dahil dito, naging posible ayusin ang bilyon-bilyong transmisyon sa mga grupong madaling pangasiwaan at ang mahalagang material ay napupunta sa itaas. Ilang pasilidad ang naging alamat sa proyekto. Ang Menwith Hill sa United Kingdom ang naging pinakamahalagang pasilidad. Matatagpuan sa kanayunan ng Yorkshire, ang lugar ay lumago at naging pinakamalaking istasyon ng electronic monitoring sa buong mundo. Ang mga kakaibang puting radome nito na parang higanteng dome na kahugis ng golf ball, malamang nakita mo na ang mga ito, ay nagpoprotekta sa mga antena at naging malalaking simbolo ng pakikinig noong Cold War. Dito, minomonitor ng analyst ang satellite traffic sa Europa, Afrika at gitnang silangan. Sa Australia, nandyan ang Pine Gap na mukhang may buong video pa tayo tungkol dito. Malapit na itong lumabas dahil siguradong na-record ko na. Matatagpuan ito sa liblib na bahagi ng bansa at pinayagan ng base ang signal coverage mula Asia at Pasipiko. Mahalaga ito sa pagmamanman ng aktibidad ng hukbong dagat ng Soviet sa Indian Ocean at pagsubok ng misil ng China sa Hilaga. Ang liblib nitong lokasyon ay nakatulong sa pagiging lihim, habang ang heograpiya nito ay nagbigay ng coverage na hindi kayang ibigay ng alinmang istasyon sa Hilaga. Nag-ambag ang New Zealand sa pamamagitan ng pasilidad nito sa YPO. Kahit maliit ang saklaw, nagsilbing listening post ito sa South Pacific at nagpadala ng datos sa shared system. Sa US, ang Yakima Research Station sa Washington State ay nakatuon sa pagharang ng komunikasyong dumaraan sa satellite sa buong Pasipiko. Ang pasilidad ng United Kingdom sa Bude, Cornwall ay sumasagap mula sa undersea cables na nagbigay access sa malagang transatlantic na komunikasyon. Sa ngayon, ang kakaibang listening post ay nasa Tefersburg, isang artipisyal na burol mula sa guho ng winasak na Berlin. Sa burol na ito, nagtayo ang kanluraning ahensya ng mga antena at radome na tumutok sa signal ng Soviet at silangang Alemanya. Nahuli ng Teufelsberg ang transmisyon ng militar ng Warsaw Pact mula sa kabila ng Iron Curtain, kaya naging isa ito sa pinakamahalagang tagapakinig noong Cold War. Nagpadala ang lahat ng pasilidad ng impormasyon sa Echelon Network. Nakakagulat, bilyon-bilyong mensahe ang nasasagap araw-araw. Maliit lang ang bahaging totoong nababasa ng tao. Ngunit yon ay may eksaktong impormasyong kailangan ng mga pinuno. Mga resulta ng missile test, mga utos sa pagpapatrolya ng submarino, mga cable ng embahada at militar na tagubilin. Ang dictionary system, bagamat di perpekto, ang nagbigay daan para makuha ang intelihensya mula sa maraming impormasyon kaysa malunod sa ingay. Kailangan pa ng dagdag na trabaho para gawing intelihensiya ang hilaw na signal. Pagtutugmain ng mga analyst ang mga na-intercept na komunikasyon sa satellite imagery, ulat ng espiya at open sources. Ang isang pagsubok ng radar ng Soviet na naitala sa isang lugar ay maaaring iugnay sa mga litrato ng satellite ng test range. Ang utos ng pagpapatrolya ng isang submarino ay maaaring ikumpara sa isang acoustic detection sa Atlantic. Hindi nakatakdang mag-isa ang Echelon. Isa itong bahagi ng mas malaking kabuuan na nagdaragdag ng mga boses at utos upang umakma sa mga mata sa langit at mga espiya sa lupa. Talagang mahirap isipin ang laki ng operasyon.
bilyon-bilyong transmisyon ang sinusuri at pinipili araw-araw sa iba't ibang kontinente at karagatan. Sigurado kaming hindi kayang salain ng tao ang sobrang dami ng datos kung walang automation. Unang beses sa kasaysayan, nangyayari na ang pangangalap ng intelihensya mula sa mga signal sa antas ng industriya. May sarili ring pagmamanman ang Unyong Soviet, pero wala sa mga iyon ang kasing laki at abot ng echelon. Pagsapit ng dekada 80, ganap nang gumagana ang sistema. Mga antena sa 5 kontinente ang nakikinig sa mga komunikasyon ng mga Soviet ng real time. Dati, linggo bago ma-decode ang mga mensahe, pero ngayon, agad natutukoy ng makina. Mas mabilis na rin nakakakilos ang mga analyst sa paglulunsad ng misil, galaw ng tropa at utos diplomatiko. Ang plataporma ng intelihensya ay hindi na lang sistema ng pakikinig, kundi naging sentral na sistema ng nerbiyos para sa intelihensya noong Cold War. Nagkaroon ng Five Eyes Alliance ng kakayahang makita at marinig ang Unyong Soviet sa paraang halos hindi maisip ng iba sa labas ng intelihensya. Sa laro ng espiya noong Cold War, nagbigay ang echelon ng higit pa sa hilaw na datos. Sa Cold War, naging mahalaga itong puwersa para matuklasan ang mga planong militar ng Soviet, mga manyobrang diplomatiko, technological na ambisyon at tagong usapan. Pinag-isa ng mga analyst sa NSA, GCHQ at mga kaalyadong sentro ang signals intelligence at iba pang pinagkukunan para mabantayan ang iba't ibang bagay. Prioridad ng proyekto ang pagsubaybay sa mga misil. Sa pag-intercept ng telemetry at komunikasyon sa launch area, natutukoy ng analyst ang uri, trajectory at kahandaan ng misil. Halimbawa, may listening post sa Turkey na nag-oobserba ng test launch mula Kapustin Yar, pangunahing rocket facility ng Soviet. Ginamit ang impormasyong iyon ng kanluran bilang batayan sa early warning system at desisyon sa pagpigil at pagposisyon ng puwersa. Nagbigay ng malaking kalamangan ang echelon sa pagmamanman ng galaw ng mga submarino. Gumamit ang US Navy ng underwater listening system para matukoy ang Soviet submarino, ngunit ang na-intercept na komunikasyon ang nagkumpirma ng ruta at oras ng misyon. Noong 1987 inilunsad ng Unyong Soviet ang Operation Otrina na nagpadala ng mga submarinong Victor III class sa Atlantic para lampasan ang pagmamanman ng NATO. Ang mga na-intercept na signal at sumusuportang pagsusuri ay nagbunyag ng mga galaw ng mga submarinong ito, kaya ang sinubukang sorpresang operasyon ay naging isang inaasahang galaw na lamang. Mahalaga rin ang pagmamanman sa politika. Na-intercept ng echelon ang mga diplomatikong cable, kabilang ang mga cable sa pagitan ng Kremlin at mga banyagang embahada, pati na rin mga panloob na transmisyon na nagpapakita ng direksyon ng pulisya. Nagbigay ang mga interception sa mga pamahalaan ng kanluran ng ideya sa estratehiya at mismong pananaw sa plano at layunin ng mga Soviet. Sa pakikinig sa embahada sa ibang bansa, nahuhulaan ng analyst ang posisyon ng mga Soviet bago ito ilabas. Kabilang din sa misyon ang paniniktik na pang-ekonomiya at panteknolohiya. Ang pagmamanman ng komunikasyong kinasasangkutan ng mga institusyon ng pananaliksik o mga negosyong pag-aari ng Estado para malaman ang pag-unlad ng mga Soviet sa aeronautics, computer at enerhiya. Tinutukoy ng keyword detector ang mga ulat sa bagong proyekto o paglalaan ng mga rekurso para maagang mabalaan ng analyst sa banta ng kompetisyon. Indirect na nakikinabang ang mga kumpanyang kanluranin dahil nahuhulaan ng mga gobyerno ang mga prioridad ng Soviet sa agham at industriya. Ngayon, ang papel ng tao ay nanatiling mahalaga, syempre dahil ang mga analyst at linguista ang nagbibigay ng konteksto sa anumang hilaw na impormasyon, sinusuri ang mga pattern at inihahambing ang mga nahuling parirala sa mga kilalang pangyayari. Ang mga tagabasag ng kodigo ang naglulutas sa mga naka-encrypt na komunikasyong minarkahan ng mga makina. Paminsan-minsan, kinukumpirma ng mga detektib ang mga interpretasyon. Pinapatunayan na ang isang nakakodigong parirala ay nangangahulugan ng padala ng armas o isang posisyong diplomatiko. Kung walang tao, ang echelon ay magiging maingay na makinang walang tunay na pag-unawa. Tingnan natin ang ilang totoong sandali noong Cold War na nagpapakita ng kapangyarihan ng network na ito. Noong panahon ng Cuban Missile Crisis, ang pagharang sa mga komunikasyon ng Soviet ay nagbigay ng karagdagang kumpirmasyon tungkol sa paglalagay ng mga missile sa Cuba. Habang nakuha ng spy planes ang mga litrato ng kagamitan, inilahad naman ng naharang na signal ang mga usapan, tagubilin at reaksyon sa loob ng pamunuan ng Soviet. Hindi man pangunahing bida ang echelon, nag-ambag ito ng mahalagang bahagi sa naging tugon ni Pangulong Kennedy. Isa pang halimbawa ay ang Soviet Submarine K, 129 na lumubog sa Pasipiko noong 1968. Habang sentro ang pagsisikap ng CIA na mabawi ang lumubog na barko, naging susi ang mga na-intercept na komunikasyon at acoustic signal sa pagtukoy sa tinatayang kinalalagyan nito.
Nakatulong ang Echelon sa pamamagitan ng pagkuha ng mga balisang transmisyon ng Soviet Navy na tumulong upang maipakita ang pagkaapurahan at laki ng pagkawala na ito. Sa lahat ng halimbawang ito, umikilos ang sistema sa napakalawak na saklaw. Sa bawat yugto ng Cold War, Echelon ang nagbigay ng kalamangan. Pinalawak nito ang kaalaman ng kanluran sa kilos ng Soviet mula sa pagsubok ng misil hanggang sa negosasyong diplomatiko. Hindi nito pinalitan ang mga ahente o satellite pero sinuportahan ng mga ito. Ang lakas nito ay nasa kung paano nito ginawang mahalagang impormasyon ang di nakikitang signal na nakaapekto sa desisyon ng matataas na opisyal. Noong 1971, unang nabuksan ang sikreto ng Echelon. Si Perry Felwick, dating NSA analyst, ay lumantad bilang Winslow Peck. Sa panayam sa Ramparts Magazine, sinabi niyang nagpapatakbo ang Estados Unidos ng napakalaking network sa tulong ng mga kaalyadong bansa. Ikinuwento niya ang pagtutulungan ng UK at USA sa global na pagharang ng komunikasyon na noon ay halos di alam ng publiko. Maraming mambabasa, iyon ang unang beses nilang narinig ang tungkol sa NSA. Nag-alala ang mga tao sa kanyang sinabi, kaya hinikayat nito ang mga mambabatas na tanungin kung gaano kalaki ang kapangyarihang ibinigay sa mga ahensiyang paniktik ng walang sapat na pagsusuri. Nawala ang paksa sa usapan hanggang 1,988 na maglatala si British journalist na si Duncan Campbell ng artikulo sa New Statesman na pinamagatang Somebody's Listening. Ipinakita ni Campbell na umiral ang Echelon bilang bahagi ng estrukturang panektik ng Five Eyes. Iginit niyang ginagamit ito hindi lang sa militar na pagmamanman, kundi pati para sa ekonomikong bentaha, kaya posibleng tinatarget ang mga kumpanya at industriya sa pamamagitan ng signals intelligence. Nagumpisa ito ng debate sa Europa at US kung ang alyansa ay lumilihis na mula sa pambansang seguridad patungo sa mga komersyal na issue. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 90, may isa pang mamamahayag na nagpalawak pa ng istorya. Noong 1976, naglabas ang manunulat mula New Zealand na si Nicky Hager ng isang aklat na pinamagatang Secret Power. Gamit ang mga panayam sa mga tagaloob ng intelihensya, inilarawan niya ng detalyado kung paano gumagana ang sistema. Ipinakita niya kung paano kinukuha ng mga pasilidad sa New Zealand ang mga komunikasyon, kung paano ginagamit ang mga keyword para salain ang mga ito at kung paano ibinabalik ang mga resulta sa mas malawak na sistema. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng malinaw na pag-unawa ang publiko tungkol sa araw-araw na operasyon, kasama ang detalyadong paglalarawan ng mga himpilan ng pakikinig at ang teknikal na proseso sa likod ng pagharang. Ginawang dokumentadong sistema ng kanyang trabaho ang proyekto mula dati bulong-bulungan lang. Tumugon naman ang mga gobyerno gaya ng inaasahan. Ang mga opisyal ay alinman sa nagkailang may alam sila o iginiit na hindi nila maaaring kumpirmahin o itanggi ang mga pahayag. Sa kabila ng mga hindi tuwirang pagtanggi o tahasang pagtanggi, mabilis na kumalat ang kaalaman. Ginamit ng mga grupong pangkarapatang sibil si Echelon bilang patunay na totoo ang walang kontrol na pagmamanman. Totoo ito, lalong lumaki ang pag-aalala ng publiko tungkol sa posibilidad na ang mga pribadong pag-uusap, transaksyon sa negosyo at mga diskusyong pampolitika ay regular na nasasagap bilang karaniwang gawain. Pinakilala ni Felwick, Campbell at Hager ang Echelon sa publiko na bawat ambag ay nakabatay sa nauna. Unang inihayag ni Felwick ang pag-iral nito. Binigang diin ni Campbell ang implikasyon nito habang nagbigay si Hager ng detalye sa operasyon. Dahil dito, nabunyag ang network ng pagmamamana na gustong ilihim ng mga gobyerno. Sa paggawa nito, natulungan nilang hubugin ang diskusyon sa privacy at pananagutan na patuloy hanggang ngayon. Epekto sa politika at investigasyon sa Europa. Pagsapit ng taong 2000, ang sistema ng pagmamanman ay hindi na lang chismis, kundi paksa na ng formal na pagsisiyasat. Naglunsad ng opisyal na pagsusuri ang parlamento ng Europa sa network ng pagmamanman dahil sa paulit-ulit na investigasyon at ulat ng media. Nais malaman ng mga mambabatas kung ang Five Eyes Alliance ay nakatuon lang sa seguridad militar o kasama na rin ang pagmamanman sa industriya at sibilyan. 2 taon nangalap ng testimonya ang mga komite mula sa eksperto, mananaliksik at dating opisyal ng intelihensya na nagpatunay sa mga dating hinalang haka-haka lang noon. Isa sa pinakakapansin-pansin paratang ay ang pang-iispiya sa industriya kung saan umano'y ipinapasa sa mga Amerikanong kakumpetensya ang na-intercept na komunikasyon mula sa kumpanyang Europeo. Ang Airbus, pangunahing aerospace company sa Europa, ay umano'y tinarget at ginamit ang komunikasyon pabor sa Boeing sa mga negosasyon sa kontrata. Nasangkot ang kumpanyang Aleman na Enercon sa kaso laban sa mga kumpanyang Amerikano na umano'y nagkaroon ng akses sa pananaliksik nito sa pamamagitan ng na-intercept na signal. Bagamat mahirap patunayan ang ebidensya, nadulot pa rin ng galit at pag-aalala sa privacy ang mga kwento sa Europa. Nagtanong ang mga mamamayan at grupo ng karapatang sibil kung kasama sa koleksyon ang mga tawag, fax o email. Ang pangamba na mabantayan ng banyagang alyansa ng intelihensya, ang pribadong komunikasyon ay nagdulot ng pagkabahala sa mga demokrasyang may mahigpit na proteksyon sa personal na kalayaan. Ang mga politikong dating hindi pinapansin ang chismis ay ngayon napipilit ang tumugon. Ngunit nanatili pa rin sa parehong posisyon ang mga opisyal
opisyal ng Estados Unidos at UK. Hindi pwedeng kumpirmahin o itanggi, kaya iniiwasan ng formulang ito ang pag-amin at pagtanggi. Itinuring ng mga mambabata sa Europa ang sagot na yon bilang pag-iwas at lalo pang nagduda. Napagpasyahan sa huling ulat ng parlamento na umiiral nga ang proyekto na kulang ang mga pananggalang sa privacy at naagaran ang mga naging bunga nito. Hindi na maaring balewalain ang Echelon bilang isang teorya ng sabuatan. Itinuturing na ito ngayon bilang isang aktibong sistema na may pandaigdigang saklaw. Ginawang mainit na debate sa parlamento at publiko ng mga investigasyon sa Europa ang dating hindi pinapansing usapin ng pagmamanman. Matibay nang nakatanim sa politika ang issue ng privacy, kalakalan at soberanya at magpapatuloy ang mga argumento kahit matapos ang investigasyon. Ang pamana ni Snowden. Noong 2013, kinumpirma ng mga isiniwalat ni Edward Snowden ang mga sinabi ng mamamahayag at whistleblower sa loob ng mga dekada. Pinatunayan ng mga dokumentong inilabas niya na totoo ang Echelon at hindi ito nawala. Imbes na maglaho nung gumagsak ang Soviet Union, nagbago at lumago pa ang sistema. Ipinakita ng leaks na lalong bumilis ang global surveillance dahil sa partnership ng NSA, GCHQ at iba pang Five Eyes members. Ibinunyag ng mga dokumento ni Snowden ang mga programang PRISM, Tempora at X-Keyscore na nagpakitang lumampas na sa satellite at radio traffic ang pagharang. Ang undersea cable, internet service provider at cloud platform ay nagbibigay na ng impormasyon sa network ng pagmamanman. Bagamat idinisenyo ang network para hulihin ang mga tawag sa telepono, mga fax at mga transmisyon sa satellite, nagawa ng subaybayan ng mga sumunod ditong bersyon ang email, social media, mga search query at maging pribadong cloud storage. Mas malaki ang saklaw nito kumpara sa orihinal na sistema noong Cold War, na natiling sentro ang ugnayan ng NSA at GCHQ. Nagbigay ang Britanya ng malawak na geographical na saklaw at mga legal na butas, habang ang Estados Unidos naman ang naglaan ng napakalalaking teknikal na mapagkukunan at pandaigdigang abot. Sama-sama, kaya nilang magbahagi ng na-filter na datos ng mas mabilis kaysa dati. Nagpatuloy ang Australia, Canada at Bagong Selanda sa pagpapatakbo ng sarili nilang mga himpilan ng pakikinig na nagpapalawak ng saklaw sa buong timog na hemisphere at Pasipiko. Malaki ang nagbago sa listahan ng mga target. Noong Cold War, ang Echelon ay nakatuon sa Unyong Sobyet at mga kaalyado nito. Pagkatapos ng 2013, lumawak ang operasyon nila at halos lahat ay sakop na. Gobyerno, kumpanya, mamamahayag, aktivista at karaniwang mamamayan ay kasama na sa nakukolektang datos. Ang paglipat mula sa nakatutok na paniniktik patungo sa malawakang pagmamanman ay nagbukas ng mga tanong na lampas pa sa usaping pangmilitar na seguridad. Sa ganitong paraan, hindi may kakaila ang iniwang pamana ng Echelon. Ito ang naging modelo para sa otomatikong pandaigdigang pagharang at ang lohika nito ay nagpatuloy hanggang digital na panahon. Nanatili sa mismong mga sistemang ibinunyag ni Snowden ang keyword filters, shared data pools at malakihang pagmamanman. Bagamat nagsimula ang proyekto noong Cold War, ito ang nagtakda ng arkitektura ng malawakang pagmamanman sa ika-21 siglo. Ang makinang di mapatigil. Dapat kilalanin ang Echelon bilang technological na kababalaghan at isang babalang halimbawa. Ipinakita nito ang laki ng ambisyon noong Cold War kung saan naniniwala ang mga lider na kaligtasan ay nakasalalay sa pagharang ng bawat signal. Dahil sa agarang pangangailangan ng tunggaliang iyon, nabigyan ng kalayaan ang mga ahensya ng intelihensya na bumuo ng napakalaking makinang paniniktik. Ngunit hindi na natiling limitado ang sistema sa tunggaliang iyon. Patuloy itong lumago, nakahanap ng mga bagong misyon at bagong target kahit matagal nang nawala ang orihinal nitong layunin. Naging pundasyon ang network sa makabagong panimiktik na laganap na yon sa mundo. Kaya lumakas lalo ang mga tanong mula sa mga investigasyon sa Europa. Mahalaga bang panangga ang Echelon sa pagpapanatili ng kapayapaan noong Cold War o ito ba ang simula ng isang estado ng pagmamanman na hanggang ngayon ay hirap balansehin ng seguridad at privacy? Hindi pa tapos ang debat at ang resulta nito ang muling hubog sa mga hangganan ng kalayaan para sa mga susunod pang henerasyon. Maraming salamat sa panonood.